Okay, sige, game na. Ano, Jay? Jay na, Jay. Oh, let us now talk about ano. Kompleto na ba tayo anyway? Are we complete? Wala naman na tayong hinihintay. Oh, sige, let us now talk about 5 levels of leadership. Oh, wait lang daw pala. Okay na. Kailangan pala Sino nilang cellphone dyan? Pa-check nga ako ng audio. Hello, sound check. Kita ko. Sound check. Okay. So, I believe nandito naman na lahat. Kompleto na. So, let us now talk about the 5 levels of leadership. So, the first position, or first level, sorry, is yung rank or position. Ngayon, ito, gradual to. Paano to? Pataas ng pataas. Okay? Bakit sa tingin nyo level? First level is rank or position. So, sabi kasi, this is the lowest level of any leader. Why? Kasi ano, by virtue of rank or position, kaya lang siya sinusunod. Kaya siya nako-consider is because of what? His rank or his position. That is why, and alam naman natin yan, na kapag sinabi nating leader, hindi lang basta-basta. Hindi lang basta may authority ka, ikaw ay nabigyan ng kapangyarihan. Kailangan pag sinabi nating leader, you have been positively assessed. Di ba? Kaya mong mag-influence, kaya mong mag-motivate, kaya mong mag-inspire. So that's why dito, ito yung unang level, pinakamababang level ng any leader. Naging leader sila by virtue of what? Rank or position. Next. Ayan. Relationship naman ngayon. The second level of relationship. So what is the reason kung bakit naman naging leader ka? Bakit ka sinusunod? So people follow you because of the good relationship you have to your people. O let's say for example, sa isang classroom. Sa isang classroom, namili kayo ng leader, tropa nyo. Ngayon, ang nangyari, kapag may sinabi yung tropa nyo or may pinagawa sa inyo, gagawin nyo, bakit? You do not want to ruin yung relationship na meron kayo. Ayaw nyong masira yung relationship na meron kayo ng tropa mo. O, depende na kung anong relationship meron kayo. Kung badingan man yan, pipitang kayo o relationship na tropa lang, ha? Okay, nagigets? Pero alam nyo, ito parang hindi na rin applicable kasi pag tropa nyo nag-utos sa inyo, malamang di nyo rin susundin. Kaya ako, suggestion ko dati sa students ko, kapag nag-grupo kayo sa thesis, wag kayong mamimili ng grupo yung tropa nyo. Pakiramdaman kayo niyan. Pasahan kayo ng trabaho niyan. Maniwala kayo sa akin. Patamaran kayo niyan. Piliin nyo. Kung ako, kanya-kanya muna title. Hanap kayo ng bubisitin nyo. Wag ako. Ganun na lang. Okay? Next. Level, the result. So why do people follow you naman daw? Because you provide result to your people. Okay? Nakikita ng mga subordinates mo, nakikita ng followers, no, na yung ginagawa o yung pinapagawa mo is may magandang resulta. Okay? O ito, pwede nyo na sabihin, ito yung ginagawa ng mga review center natin. Same concept. Bakit ang pinapakita nila is mga, top-notcher, mga exceptional passer? Ayun yung result kasi, ayun yung ideal result, ayun yung magandang resulta. That is why, ayun, sinusunod sila. Dun sa example ko, ayun yung case kung bakit nag-enroll sa kanila. Dahil dun sa pinapakita ng result. Ano pa? Yung passing rate. Okay? For example, leader, papakita, ganito gawin natin sa organization. Ganito yung dapat nating sundin. Kasi ganito yung kinalabasan ko nung ginawa ko to. Ayan. Parang evidence, supporting evidence ngayon yung nangyayari dun sa result. Because of the result, nape-persuade mo sila, nako-convince mo sila to follow you. Next naman tayo, reproduction. What do we mean by reproduction? People will follow you because what? You produce leaders who are now responsible for the result. So kanina result, kayo mismo yung nagpo-produce ng result. So in this case, ang nangyayari, hindi na resulta lang yung binibigay nyo. Nakakapag-produce na kayo ng tao. And yung mga taong na-produce nyo, ang nangyayari is what? Nakakapag-produce na rin ng result. O ganito lang, for example, si Sir Cha. Before, siya lang yung nag-lecture dito. Siya lang yung nag-hahandle ng lahat ng area. O ngayon, nakapag-produce na ng mga passer. That is level 3, result. Ngayon, ano nangyari? Look at the lecturers. Lahat na nag-lecture sa inyo ngayon is product ni Sir Cha. O we can say yan, pasok na yan dito sa level 4, reproduction.
Okay? Sinusundan ka ng tao or sinusunod ka or they follow you because what? You produce leaders. Na yung mga leader na pinuproduce mo ay sila naman yung responsible for that result. Siyempre, itong result na tinutukoy is what? Ideal. Yung magandang resulta. Hindi naman pwede yung resultang sablay. Hindi kayo susundin ng tao yun. Ba't ko susundin yan? Tinan mo nga yung resulta, oh. Di ba? Hindi naghuhugas ng pinggan. O, susundin mo ba yung mga ganon? Di ano yun? Di na oh, last level natin, level 5, respect. People will follow you because you, naulit. People will follow you because you, people will follow you because what? They respect you. And ngayon ang question, paano natin makukuha yung respect? Ito yung kanina, yung total leadership. Diba? Makukuha mo yung respect nila through what? Through your actions. Okay? As a role model. Hindi dahil pinilit mo sila. Yung respect, it is earned, not given. And in order to earn that respect, kailangan ipakita mo that you are deserving for that respect. Now, if you gain their respect, look at kung ano magiging result. They will go to you for your wisdom, advice and wisdom. Okay? Since nakita ka nila na isang good leader talaga, you are deserving to be respected, to be looked up to, they will come to you. Sir, ano bang ginagawa mo? I admire you. Okay, can you help me? Okay? I need advice. Ano bang masasabi mo? Ano bang maitutulong mo? Okay, mga ganon. Okay? Nakukuha ba? There are 5 levels. 5 levels. What is the first one? Rank or position. The second one, relationship. The third one, result. Yung fourth, reproduction. And then the last one is yung respect. Okay? Next. Supervision for leaders. What do we mean by supervision ba? So it is the process of understanding the situation, ensuring proper implementation of plans and policies, giving guidance and reviewing the performance of a job. So it is according to US Army Handbook noong 1973. When we say supervision, ikaw yung nagbabantay, ikaw yung nag-overlook. Okay? Anong ginagawa mo? Bakit mo binabantayan? To ensure yung proper implementation. And in order to make sure na proper implementation, you must first understand the situation. Okay? Tama pa ba yung ginagawa nila? Based sa given situation? Align pa ba sa ating goals? And whatsoever. Okay? Implementation of what? Consider, tandaan lang to, plans, policies. Okay? And you should be the one that give guidance and review ng performance ng isang trabaho ng subordinates mo. Okay? Next. Ayan. Ayun yung pinakang definition ng supervision. Ngayon, meron naman tayong dalawang type ng supervision. Ito yung over and under supervision. Isang sobra at isang kulang. Ngayon, may mga bad effects yun. For example, sa over supervision means stifle or nakakasakal. Masyadong mahigpit. So, initiative creates resentment and decrease moral and motivation. Ito yung sinasabi ko sa inyo, over supervision. Anong nagiging implication ito? Anong nagiging interpretation ng ibang tao kapag masyadong binabantayan? Sinisilip. Hinahanapan ng mali. Okay, that's why ano nangyari? Instead, yung initiative nandoon, nagkakaroon ng resentment. Ano ba pag sinabing resentment? Hatred. Parang galit. Inis. Ano pa? It decreases yung moral and motivation. Diba? Parang yung pag naghuhugas na nga kayo ng pinggan, naggusto na kayo manghugas ng pinggan, sasabihin pa ng nanay mo yan, maghugas ka ng pinggan, babantayan kita. Parang nakakatamad. Nagmagandang loob ka na, binabantayan ka palalo. Okay, nagigets? Am I clear? O next, meron naman tayong under supervision. It leads to the miscommunication. Kagaya sa Lysis-Pear, ito. Pwede mo yung masyadong i-relate sa Lysis-Pear. Dahil sa under supervision, di ba sabi sa Lysis-Pear, hands-off approach, wherein si leader merong little to no supervision. O kagaya nito, nagkakaroon ng under supervision. Ano naging product na mention ay result na mention na kanina? Yung less yung cohesion, hindi masyadong close si leader. Ano pa? Ang feeling ng ating mga subordinates is what? Walang pake. You are not concerned. You do not care. Okay? Ay lang din naman ibig sabihin nito. Miscommunication. Kanina pa, lack of coordination. Di ba? Meron din lack of role clarity. Wala kayong magiging koordinasyon kasi wala ring proper communication eh. Ano pa? And yung magiging impression is what? The leader is not concerned with. Walang pake si leader. Walang concern.
Okay? Pag sinabing over supervision, sobra, nakakasakal naman. Okay? Imbes sipagin ka, parang feeling mo, sinisilip ka na, hinahanapan ka na ng mali, decrease ng motivation. When ito naman, yung under supervision, masyadong maluwag. And yung luwag na yun, ano nangyari? Nami-misinterpret. Okay? Akala walang pake yung ating leader. Am I clear? Next. Yan, evaluation. What do we mean by evaluation naman? It means evaluating the value, quality, or significance of people, ideas, or things. When we say evaluation, simply analysis. Okay? Analysis or, I forget the other term, evaluate, analyze, or analysis, or, ano ba yung term na ginagamit ko dito? When you're evaluating things. Ano? You give me word nga, di na naman ako mapapakalin nito eh. Synonym ng ano, ng evaluate. Evaluate. May word ako hinahanap eh. Nakalimutan ko, nasa dila ko na kanina. Inuna ko pa kasi yung ano eh, analysis, yung analyze eh. Evaluate, parang i-weigh mo, titimbangin. Okay, anyway, gets yun naman. Pero hindi ako mapapakalin nito eh. OCD ako. Anong other term ng evaluation? Assess, yes, very good. Mayroon pa isa. Assess. Okay, pwede rin assess. Let us stick with assess. Yes, pwede. You're going to assess. Okay, evaluate. Titignan mo isang bagay, is it worthy? But how about the quality? Yung value, yung significance niya. Okay, nagigets? Ayun ang ibig sabihin na evaluate naman. Usually, ang ine-evaluate natin, yung product. Ano pa? Yung tao mismo, the people itself. Is it an asset or liability sa ating organization? Okay? Paano natin ma-evaluate yung tao? Through his background, educational attainment, capabilities, skills. Okay? Fit ba siya sa ating organization or not? O pwede rin naman yung decision. We should evaluate yung ating decision. Assess natin. Proper ba to? Ano ba magiging dulot niya? And whatsoever. Okay? O yan. Let us talk about the followers naman. O yung theory X and theory Y. Pag theory X again, sino to? Para madaling matandaan? Criminology. Pag theory Y, ito naman yung mga eduk, mga masisipag mag-aral. Theory X, the assumption that employees dislike work, ayaw daw ng trabaho, tamad, they are lazy, and they dislike responsibility. Kaya anong gagawin? They must be coerced, pilitin. Ang bagay na approach dito is what? Authoritarian. Okay? They must be coerced. Tsaka lahat gagawin nila, makaiwas lang sa trabaho. Ayun yung katangian ng theory X. O yung theory Y, ano naman? The assumption of theory naman, the assumption naman dito is what? Yung employees, they like to work. Okay, they are creative. They seek responsibility or may autonomous sa sarili. May initiative. Okay, and they can exercise self-direction. Ito yung mga hindi mo na kailangan tutukan. O kanina, yung ating mga supervision, different din syempre yung gagamitin natin. Kapag theory X, I would suggest use yung over supervision. Higpitan mo, supervise ka ng mas madiin. Bakit? Mga tamad yun eh. Mga krim yun eh. O pag theory Y naman, hindi mo na kailangan ni over supervise. Baka kasi instead ma-motivate sila, mag-act ng sarili nila, lalo pang mawala ng motivation, ma-choke. Okay? Pero masama pa rin kasi under supervision talaga. Ayan, tandaan nyo na lang to. Sa theory X, people need close supervision. Bakit? Pag di mo binantayan, malamang yan. Tulog-tulog sa bigasan yan, sa pansitan. Sa theory X naman, they will avoid work when possible. Pag di kayo nakatingin, pag wala si boss, pag wala yung ating employer, bakit ako magtatrabaho? Diba? Hindi masama matulog sa trabaho. Masama pag nahuli kang natutulog. Will avoid responsibility. Next, that they desire only money. Yun yan, yung tinatawag nating bigas-bigas, pera-pera lang gusto. People must be pushed to perform. Kailangan ng onting push. Hindi pala onte, sobrang push sa theory X. While on the other hand, sa theory Y naman, people want independence. O baka nalilito pa rin kayo sa dalawang word na independence, naka-dependence ha. Pag sinabing dependence, nakadepende. Okay, for example, dependent ka sa isang tao, nakadepende ka sa kanya. Pag independent, meron tayong prefix na in, siya lang. Okay? Solo, kaya niya mag-decide, mabuhay sa sarili niya. Di ba? Kaya ang tawag, strong, independent woman. Hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay niya para mabuhay. Okay? Kaya independent. Pag sinabing dependent, nakadepende, syempre.
Nagigets ba? Pinagkaiba? Do not be confused. Add lang kayo ng add sa vocabulary. Kasi yan, makita nyo nga yun sa FS, sa CA, ito, even dito, sa LEA, mga lintek mag-English dito. Ang hirap. Ngayon nga pati CDI eh. Yung CDI ngayon, battle of ano na rin, comprehension. Parang lahat nga eh. Kasi puro ano na, puro situation type na, wala na tayo masyadong recalling type. Remember yung sa ano natin, yung 8 levels of 8 ba yun? 7. Yung levels of yung pinaka-last is metacognition. Kasi 'di ba, merong analysis, recalling type, may mga ganung type ng question, application. Okay? Bihira na yung recalling. Tatanungin kailan yung ganito. Wala na masyado. More on application. Lalo sa CA. Kaya makinig kayo ng maigi kay ma'am. Di ba? Doon ko na itawid yung pero hindi word for word makukuha kasi ang haba ng question sa CA. The very concept. For example, hindi naman lumabas yung question na wala ng budget eh. Tapos saan ilalagay yung pera. Pero na ituro na ang cornerstone ng rehabilitation is edu, kaya yun yung pinili ko. Education. Nako, promise, tatanungin kayo niyan. Kung kayo yung warden, kayo yung parole and probation officer, tsaka take note, hindi na lang siya wag na lang except tsaka not included tsaka except. Tingnan nyo na rin yung word na first and last. Kasi what is the first step? Yan, pag first step, pwede nyo isagot yung investigation, due process. Pero may mga tanong doon napansin ko. Ang tanong is, paulit-ulit na daw na paulit-ulit na siyang nag-violate ng rules, policies, jail policies, ma'am. Alam ko na bigay ko kay ma'am yun eh. Ngayon, ano na daw yung last step na gagawin mo? May nakalagay doon, ang haba ng paliwanag. Hindi daw siya magbibigay agad ng parusa, kung walang due process, iimbestigahan daw muna. Tapos yung last doon, di banish yung right term doon, di ba? Ano ba yung isa huli, ma'am? Yung sa natin, yung sa behavior shaping tools, yung ililipat na, ma'am, nakalimutan ko yung term. Yes, expulsion yon, ililipat na ng expulsion, sorry, tama ba? Expulsion, no? Ayun, paalisin na. Kung makikita mo, ang ikli lang nun, sabi ko, parang wala naman, hindi ito yung o isa sa ginagawa ng examiner ngayon yun. Pag mali yung answer, hinahabaan niya. Tangina, alam niya kasi pag yung cream mahaba, to sagot. Okay, basahin niyo maigi. Ang ganda ng tanungan dito. Okay? Ayun, naitawid ko. Anyway, ayun yung pinakamahirap. Ganun kasi yung gusto kong mga type ng question. Mahina kasi ako mag-recall, mag-memorize. Ayun yung weakness ko. Gusto ko yung nag-a-analyze. More on analytical side ako eh. Okay? So, ayun, onting heads up lang yun. Expect nyo na, may mga ganong question. Hindi siya yung question na recall type. What do you call this type of ganon-ganon? No. May mga ganon pa rin, pero madami na rin yung application. Magbibigay ng scenario, tapos may tanong. O meron pa, ang haba ng scenario, yung tanong, wala namang relevance dun sa scenario. Distractor lang. Yan, getting the right stem naman na yung natin doon. Yung diskarte. Okay? Next tayo, proceed tayo. And follow. Different people expect different leadership style. And alam natin yan. We should be highly adaptable. Depende kung anong type ng tayo. Kung anong klase ng hawak ninyo yung tao. Kagaya namin dati, sa batch November, puro puro gurangis kami dati. Pag nag-lead ka doon, hindi mo na kailangan batain yung mga yon. Lalong aalsa yung mga yon. Tayo nakakainin ka ng mga yon pag binata-bata mo yung mga yon. Di ba? So, dapat may different leadership style. Hindi applicable yung isang leadership style sa lahat. Okay? So, kagaya nung kanina, nung na-discuss natin yung contingency administration. Same principle. Walang type ng administration na applicable sa lahat. Same with leadership. Okay? Kaya dapat, different people daw, they expect different leadership style. Okay? The problem is, baka yung mga taong yun maghalo-halo sa isang grupo. It's up to you kung paano mo sila i-approach. So daw, as a leader, you should always remember that your follower or subordinates is different from each other. Kaya kailangan malawak yung mo dito, yung interpersonal skill. Marunong kang tumanggap ng iba't ibang perspective. Marunong kang tumanggap ng iba't ibang paniniwala, ng iba't ibang belief, values. Marunong kang mag-handle ng iba't ibang ugali. Okay? Kasi yung iba-iba tayo ng sensitivity. Pwedeng biruin mo ng medyo below the belt si Tito Jerry, hindi mapipikon. O pwedeng biruin mo naman si Sir Boreta ng below the belt, masasaktan. May mga ganun tayo. Kaya kailangan, as a leader, balance eh. Babasahin mo. Ayun yung nakapaloob din dun sa isang principle nung nakaraan. Kanina lang pala na sinabing know your people. Okay? O next. Leaders should become experts in facilitating relationships and help people to be good followers. Ayan. Facilitate on handling relationship. Kailangan magaling kang humawak ng relasyon.
Okay? Anong relasyon yon? Yung, syempre, superior and subordinate. Superior and subordinate relation. Okay? Hindi, ayan, for example, sino bang ano dito? For example na lang, hindi ako pwede maging mahigpit dyan kaya sa mga kabady ko dati, sa mga naging junior ko. Kasi alam nila kung anong klaseng tao ako eh. Kung may mga tao naman na talagang medyo matigas sa mukha, ayun yung kailangan mong pagdiinan ng pansin. Kailangan mong bigyan ng gap. Yan, alam naman yan. Pag nag-handle kayo ng mga ROTC natin, may mga junior kayo niya na babatiin kayo, di nyo papansinin. Bakit? To enforce yung gap between you two. Kasi yung bumati sa'yo, medyo feeling close na, pasaway-pasaway. May mga ganong instance. Okay? Ano lang yon? Kumbaga, hindi naman siya pagiging bastos or rude. It's to show na I'm not always available for you. Ginagawa ni Sir Cha yan, hindi nyo napapansin? Minsan nakakunot doon ni Sir Cha, pagdaan mo, babatiin ka, hoy, lakad-lakad ka. Yung pag ganon, good mood si Sir non. Pero po tayo na, pag nagda-laptop si Sir Cha, ganyan, binate mo, good morning, Sir. Tapos di ka na pinansin, wag mo na ulit batiin ng good morning. Di ka na talaga papansinin nun. Alam ko yun, lagi kong ginagawa yun. Mahilig kasi ako bumate eh. Pag umaga, nakita niyo nakakunot. Pakaramdaman mo muna, pag dumaan ka, nilingon ka ng ganon, palakad-lakad ka, para kang ayan, good mood si Sir niyan, biruin mo din. Okay, depende yun nakadepende yun sa tao. Mapapansin nyo na rin yun kung anong action towards sa'yo. Kagaya niyan, may kaklase kami dati, makulit. O si Maik. Diba, si Sir Cha, alam natin, mahilig mag-inom, nagyayaya. Puta yun, talagang tinatakwil ni Sir Cha. Umakyat ka dun, wag kang mag-inom. Ganon katindi yung body namin yun. Diba? May different approach tayo, different leadership style. May mga may mga kaklase kami dati na sobrang ni Sir Cha, sobrang lenient, luwag, kagaya kay Buddy Kenneth. Yan. Pag nagtanong si Kenneth, automatic, sinasagot niya yan. Minsan naman, pag ako nagtanong kay Sir Cha, magbasa ka kasi, may mga ganong sagot. Depende ng approach yun, okay? Depende sa tao, binabasa. Okay, nagigets? Next, meron tayong tinatawag na situational leadership theory. Leadership must adapt to the needs of their team. Meron kasi tayong ganito, able, willing, unwilling, and unable. Remember pa yung Punnett Square natin when we're in junior high school? Parang mo lang yan, pagbubungguin mo lang. Meron tayong able and willing. Meron ata, ayan. Able and willing, able and unwilling. Right? Able and unwilling, unable but willing, unable and unwilling. Ano ba ibig sabihin niya? Pag sinabing able, kayang gawin yung trabaho. Tapos pag willing, dagdagan mo pa ng willing siyang gawin yung trabaho. Gusto niyang gawin yung trabaho. Yan, bawat situation magkakaroon tayo ng iba't ibang katangian. For example, ito, para madali yung tandaan, pag sinabing able, marunong. Pag unable, tanga. Di ba? Pag sinabing willing, masipag. Pag sinabing unwilling, tamad. Kagaya nito, marunong at masipag. Anong gagawin nating approach ngayon dyan? Yan, delegating leadership style. You delegate. Bigyan mo ng trabaho. Bakit? Able siya. Kaya niya naman gawin yung trabaho and willing siyang gawin yung trabaho. Okay? It is said then daw na ito yung most mature type of follower. Most mature. Bakit? Able na siya, kaya niya nang gawin yung trabaho, willing pa siyang gawin yung trabaho. Next tayo. Able and unwilling. Kaya niya naman gawin yung trabaho, kaya lang ayaw niyang gawin, tinatamad. Marunong kaso tamad. Next. Apply a participating and supportive leadership style. Bakit? Bakit mo kailangan participating in supporting leadership style? In the first place, marunong naman siya, able naman siya. But the thing is unwilling. Onting push na lang. Yun lang naman yung kailangan yung solusyonan, yung unwillingness niya. Okay? And by supporting and encouraging, participating, hayaan mo mag-participate siya naman participate hanggang sa magustuhan niya na rin. Okay? Kaya, again, participating and supportive leadership style. Paano naman to? Unable, pero willing. Tanga, pero masipag. Di ba? Joke lang yung tanga, baka sabihin nyo, ang hardship na, bastos ng bunga ako unable and willing, kunwari, ano namang gagawin natin? Hindi siya marunong, hindi niya alam paano gawin yung trabaho, pero gusto niyang matuto. Anong gagawin na lang? Yan. Lead and teach them, or apply or selling, or yung coaching leadership style na tinatawag natin. Why? Nandun na yung willingness niya eh. Andun na yung participation niya. Ang kailangan mo na lang gawin is to teach them. Okay? Nagigets? Coach mo na lang siya, paano niya gagawin? Okay, nagigets ba? Next tayo. Ito na yung pinakang sakit sa ulo. Tanga na nga, ayaw pa, tamad pa. Unable and unwilling. Sablay to. So this is the least mature. Least mature member of the team.
Apply an authoritarian approach of telling and directing. Authoritarian na, kamay na bakal ka na dito. Pilitin mo na to, perasahin mo na to. Walang good traits eh. Na hindi ka na marunong, tatamad-tamad ka pa. O authoritarian na. Okay? Pag di ka sumunod, pag hindi ka gumawa, may kalalagyan ka, may punishment. O gano'n naman talaga pag authoritarian eh. May higpit. Pag di ka sumunod, syempre, yung higpit mo, walang ano yan, hindi ka kakatakutan kung walang punishment. Di ba ano tayo dyan eh? Bagay, tinatawag natin parang positive reinforcement. Pag may ginawang isang bagay yung tao, bibigyan mo ng reward. Pag may hindi siya ginawa, punishment. O natatandaan pa yung natin, yung differential reinforcement training, DRT. Tatandaan sa CRIM, yung DRT, meron tayong, nabanggit ko na ba to? Yung meron tayong positive punishment, negative punishment, positive reward, negative reward. Natatandaan pa? O ayun, pwede nating i-apply. Authoritarian. Bakit natin ginagawa yung mga reinforcement na yon? Para maulit yung isang behavior or hindi na ulitin. O for example, meron tayong dalawang punishment. O baka malito kayo, ano yung negative punishment? Hindi siya parusa porket nandun yung word na punishment ha. Pag sinabing positive punishment, nagbigay ka ng positive stimulus. Eh, may binigay ka na gusto ng isang tao, kaya ayan, halimbawa may ginawa kang maganda, binigyan mo ng isang magandang bagay, ang mangyayari nun is what? Uulitin niya yung behavior. Kasi kapag tatanim sa utak niya na kapag ginawa niya yun, may makukuha siyang maganda. O ano naman yung negative punishment? When we say negative punishment, may inalis ka na negative stimulus. Kaya uulitin niya yung isang behavior. Nagigets? For example, ganito. Nag-aral kayo na mabuti, mataas yung score niyo sa exam. Yung positive punishment is what? Bibigyan kayo ng pera, bibigyan kayo ng cellphone, bibigyan kayo ng kahit anong privilege. That is positive punishment. May binigay sa inyo na positive stimulus na gusto ninyo. O anong gagawin nyo? Uulitin nyo yun. Mag-aaral ulit kayo ng mabuti. Kasi alam nyo, pag nag-aaral kayo ng mabuti, may makukuha kayong maganda. O ano naman yung negative punishment? When we say negative punishment, may aalisin na ayaw ninyo. O for example, again, nag-aaral kayo ng mabuti. Pinag-iigib kayo tuwing gabi. O sige nak, dahil masipag ka, nag-aaral ka ng maayos, hindi ka na mag-iigib tuwing gabi. O sino ba dito gustong nag-iigib tuwing gabi? Ako hindi na, utos yun eh, kapagod yun, di ba? O may inalis. Ngayon, mara-reinforce yung action na ginawa ninyo. Nagigets ba? Uulitin ko yun, syempre. Alam kong may mawawala sa akin na ayaw ko eh. Nagigets yung positive punishment at negative punishment? Medyo medyo nakakalito kasi negative punishment. Negative reward pala, sorry. Negative punishment. Punishment ba sinasabi ko kanina pa? Reward palitan nyo reward. Sorry, I am very sorry. Reward. Positive reward at negative reward. Okay? Kasi iba yung punishment. O ganito naman pag positive punishment. For example, nag-cutting ka, positive punishment, sinuntok ka ni Sir Cha. Tumakas ka positive punishment yun. May binigay sa inyong negative stimulus, yung ayaw nyo. Ano naman yung negative punishment? May inalis sa inyo na gusto mo. Okay? May inalis sa inyo na positive, for example, yan, tumakas daw tumakas sino ba? Si Jan. Kunyari, tumakas si Jan. O, anong nangyari? Inalisan siya ng cellphone. Ayun, negative punishment yun. May inalis kay Jan na gusto niya. That's why, hindi niya na uulitin ulit tumakas. Kasi alam niyang may mawawala sa kanya na gusto niya na positive sa kanya. Nagigets yung pinagkaiba ng ano lang yun parang sundot na lang kasi nadaanan niyo naman na. O, pwede niyang gawin dito ngayon yun, authoritarian. Pag maganda yung ginagawa niya, reinforce niyo, bigyan niyo ng Basta kailangan strict kayo, rigid. Okay, nagigets? Next tayo. Ayan. Kanina pa natin sinasabi, inspire and motivate. Ito daw yung trabaho ni leader. O paano naman natin ma-inspire and motivate in the first place? Para kanina pa ako sabi kasi nito eh. Bakit natin pinag-aaralan to? Kasi nga, nasa Leia tayo. Sabi ko nga sa inyo, ang focus na ni Sir Corpus is what? Maging leader din kayo, maging pang-office kayo, hindi lang kayo basta taga-sunod. Mapupunta rin kayo sa taas. Kaya yan, binigyan niya ng emphasize yung leadership, administration, mga trabahong office yun, mga matataas yun. Kasi pag CRIM, ang alam lang, hanggang ano lang yan, hanggang anong rank lang ba tayo possible? Based sa age, major, captain, something like that, unless mag-lateral entry tayo. Yung lateral entry, uncertain pa. Tama ba sa time and grade pag kinumpute? Na-approve na ba yung yung tataas daw yung natin, time and grade, bago ka ma-promote from patrolman to corporal, from 3 years ata magiging 5, parang something ganon. Anyway, na lang natin, lagpasan na lang natin.
The thing is, in bottom line, gusto ni Sir Corpus makita na kayo nagli-lead din, maging utak leader kayo. Maging kayo naman yung nasa taas, hindi kayo yung laging tagasunod. Okay? Wow. First step or first way on how to inspire and motivate your subordinates. Show your trust. O kanina dapat sinabi may trust and confidence ka daw dapat. And na-mention ko na rin sa inyo kung paano nyo ipapakita yung trust and confidence sa inyong subordinates. Paano? Paano again? By delegating. Ito, assigning them more responsibilities. O, for example, dito, sinong team leader nyo sa Team Papa? Si Kuya Ogs. O, si Kuya Ogs and Bao. Di ba? Pag ikaw pinagkatiwalaan ka ni Sir Cha or nila Ma'am, o ikaw yung inassign, ano mangyari? Siyempre, ang isipin mo, may tiwala sa akin si Ma'am o kaya si Sir kasi ako pinili eh. Diba? Maliban lang kung ano-ano, pasaway ka kasi kaya ikaw ginawang leader para manahimik ka na. Ganun naman yun kasi hindi ka naman pipiliin yan kung walang reason. Ayun yung isa sa a way on how to inspire and motivate. Ay, napagkatiwalaan ako. There is something in me. May nakikita sa akin yung leader ko na potential. Okay? Na-empower sila ngayon. Nabibuild yung sense of responsibility nila na tinatawag. Okay? Next. Ito, gustong-gusto natin to. Incentivize with a prize. Di ba? Lalo na sa transactional. Pag may ginawa ka mabuti, bigay ng prize. Whether ano man yan, tangible rewards or favors. Ganon. Kagaya na to, ginagawa ni Sir Chato, di ba? Pag nag-aaral ka mabuti, pag may naka-perfect, 1,000. Yun. Kahit sino naman talaga, mai-inspire, mamomotivate. Lalo na itong word na to, motivate. 1,000 rin yun, boss. Palo yun, no? Kahit pusta mo lang yun pa 20-20 sa scatter, di ba? Paldo, pag pumalo pa, lalago pa. Okay? Next, invest in your subordinate. Hindi invest na sinabing pera. Anong ini-invest mo? Time. Effort. Yan. Anong gagawin mo? By ito, looking for this one. Mentoring program, one-on-one coaching. Ayun yung and it will send one clear message unto them na you care about their career. May pakika sa kanila. Hindi lang bilang subordinates, but bilang tao, bilang professional. Okay? Hindi ka lang may paki sa kanila dahil pinapakinabangan mo sila, but gusto mo silang mag-grow. Okay? Am I clear? Next tayo. Ito yung madalas ginagawa ng mga school sa mga faculties nila. Naghanap sila ng mga seminars, workshops, binibigay nila, isinasama nila yung mga instructor. Next, give them purpose. Naulit. How do you give purpose naman sa subordinates mo again? Show your employees why they matter to the company and what the results of their work are. Yun. Keep your men informed dito. Show your employees why they matter. Papakita mo na dahil sa kanilang participation, ano nangyari? Mali ako ng naging maganda yung resulta ng pagtatrabaho nila. Ayun. Magkakaroon sila ng purpose. Ito pala yung purpose ko. Ito pala yung trabaho ko. Kaya by giving them then again responsibility ng trabaho. Yan, you are giving them purpose. Pero syempre, ito pa rin. Keep them informed. Show your employees bakit sila nagmamatter. Dahil ayan, kung wala kayo dito, hindi natin maaabot yung ganito. Ganun yon, give them purpose. Okay? In that way, ma-inspire sila and motivate. Yan, ito, include them in big decision. Sabi dito, it can be discouraging daw to your employees when they see big company decisions being made without anything mentioned to them. Bakit? Anong pakiramdam? Parang wala ka lang naman sa Wala ka lang naman pala sa organization. O let's say, ang tagal mo na pala sa organization. Pero still, kapag may big decisions na gagawin yung company, hindi nagko-consult sa'yo. Anong mangyari? Anong mangyari? You will feel isolated, unimportant. Okay? Parang wala kang bilang. Wala kang bitaw, boss. Wala kang bitaw sa organization natin. Wala kang bilang. Diba? Ayun yung kapag nagde-decide yung company tapos hindi ka kasali, ayun yung mararamdaman ninyo. Alam naman natin na hindi talaga yun yung reason sometimes. Pero still, okay, in order to inspire and motivate, you must include them. Ano pa? How do you get around this daw? Paano natin maiiwasan yung ganito? Ma-feel nilang isolated and unimportant? Simply,
asking your employees about their opinions, suggestions. Okay? O, asking for their input creates a sense of belonging in the company. Yung tinatawag na nating sense of ownership. Na I am part of this company. I have my vital part, important part na piniplay dito sa company na to. They will feel now, mararamdaman nila ngayon that they matter. Okay? Ayan. Training and coaching. Define na natin. Nauna na tayo kanina. When we say training again, and structured lesson to give people the knowledge and skills to perform a task. Yan, kung for example nga, gusto mo maging basketball player, tuturuan ka muna mag-dribble, tuturuan ka muna mag-layup, tuturuan ka muna tumira. Okay, pero yung pagtira kasi natural naman na yan eh. Di ba? Bata pa lang, tumitira na kayo. Di ba? Pag nakahawak kayong bola, yung tira, diretso na yun. Ang di nyo naman talaga alam, iaralin nyo, yung dribble muna. Madali lang naman mag-itcha. Ayun yung sinasabi kong tira. Itong mga to. Pag sinabi naman coaching, yan, the process designed to help the employee and develop more expertise. Yan. Sasabihin na ngayon kung yung practical application ng pagdidribble, ng layup o yung tira. Kung kailan ka lang dapat tumira. Okay? Saan ka lang pwedeng tumira. O baka naman kasi big man ka, tira ka ng tira sa labas, di ba? Ganun yung sinasabi nating coaching. Okay? Develop more expertise. May mga fillers tayo dito, may mga slides tayo na lalagpasan natin dito. Viewpoints of coaching. Coaching to lead others, coaching to achieve self-improvement. Okay, given naman na yan. Babasahin na lang. Tsaka to, common points. Mga similarities daw ni coaching and training. Siyempre, to develop yung yun lang rin yun. In-elaborate lang. Let us now talk about communication. So, as a leader, you should have the quality of good communication skills to strengthen or destroy your relationship with your follower. Always remember that good relationship what? Hindi lang strengthens, it could also destroy your relationship with your followers. So that is why kailangan yung way of communication ninyo or communicating with your subordinate is engaging, encouraging. Kasi ayun yung goal mo as a leader, to encourage, inspire. Baka naman tinapay, nagtatrash talk mo yung subordinates mo, imbis na masipagin magtrabaho para sa'yo, lumayo yung loob. Okay? Next, situation. What do we mean by situation naman? Leadership should always remember that every situation is different. It is different from one another. Regardless, kahit parehong-pareho ba yun ng circumstances. Okay, for example, problema sa pera dito isa. Kahit isang tao yung may problema sa pera kahapon at ngayon, ibang situation, ibang approach yung dapat nyong gawin. You cannot apply the same leadership style to a particular situation. Case-to-case basis. Ayun ang sinasabi dito. Okay? For example, may problema si Sir Borets sa pera, may problema rin si Pascual sa pera. Pareho ba ng leadership yung pwede kong gagawin sa kanila? O may problema sa katrabaho, Pareho ba ng leadership na gagawin ko sa kanila? Hindi, magkaiba pa rin sila ng approach dapat, regardless kung pareho man sila ng pinakang problema. Their situation is still different. Makikita nyo rin yung same principle na yan sa mamaya, industrial security. Na kahit pala parehong bangko, magkaiba yung security na dapat i-apply nyo. Kasi magkakaiba ng amount ng perang binabantayan, ng structure itself, yung pinakang itsura ng bangko, number ng entrance and exits, magkaiba ng surroundings, iba yung mga nakatirang tao sa paligid. So, hindi pwedeng pareho na ng security. Hindi porket parehong bangko, pareho ng security. Same lang din doon kanina. Ganun lang din yung principle and concept niya. Hindi porket pareho ng problema, pareho ng ugali, same na kayo ng leadership. Babasahin mo pa rin. Kasi different pa rin yung response ng tao sa sa iba't ibang bagay. May mga tao na kapag maluwag ka, may appreciate niya yun as kindness. May mga tao naman na kapag mabait ka, iti-take advantage niya yun. Aabusuhin ka ngayon. May nagigets? Next, ano naman to? Ano to sa tingin yung ini-imply? Decision making, choosing between the right. Choosing between two alternatives. Pero madaming definition dito ng decision making. Anyway, nadaanan naman natin yung decision making. Medyo kakapusin tayo sa oras kung i-discuss ko pa ng mahaba to. Let me ask you muna, malino naman what is decision making? Malino naman, yes. Ginagawa naman natin yan on a daily basis. Kung kakain or hindi, maliligo or hindi, maglululo o hindi.
Di ba? Tatakas o hindi. Yan. Nagde-decide kayo niyan. Nag-ano kayo, nagbabalanse kayo ng mga bagay-bagay. O pwede nyo rin to i-relate doon sa ano nyo sa crime, yung calorific calculation. Pag gagawa kayo ng decision kung magko-commit ng crime, di ba? Titingnan mo muna yung benefits tsaka yung harmful effects ng act na gagawin ninyo. O, for example, mangre-rape kayo, ang pagkakulong nyo lang sa inyo is 1 day. Malamang yan, madaming rapist, di ba? That is why, kailangan daw yung punishment dun sa act na yun, bigatan. Kailangan mas mabigat or at least equal yung hirap. O, lagpasan na natin to ha. It's up to you na lang. Read it na lang. Yun lang din naman yung decision making. Choosing between two choices, alternatives. O, may mga step lang naman dito. Even yung step, yan, logical. Yung mga definition lang ng yan. What is the importance or are the importances of decision making? You get to make better choices. Second, helps you with the big decisions, saves time and money, fewer mistakes made, employees get more confident, tend to accomplish more, better utilization of resources. Ito naman, what is the effective decision making? Or more specifically, steps of an effective decision making. Ay, taas ng acid ko. First one is to assess the situation. Okay? You must define first the problem. Ano ba yung gagawa mo ng desisyon? Alamin mo muna, okay? So, syempre, assess the situation, aalamin mo yung problem, get the information. Ano ba yung mga information na kailangan mo? Ngayon, mag-decide ka muna. O, dalawang decision agad. Syempre, may situation, decide. Sir, but ano yun? Decide agad? No. Hindi porket sinabing decision agad, implement mo na. Meron pang next step yan. Review your decision pa. Okay? O, ito muna. First, after assessment, okay, nakapili ka na alam mo na yung problema, nakapili ka na ng mga informasyon na kakailangan mong make decision muna. Dalawang decision yung pwede mong gawin or paraan ng pagdesisyon. First one is yung fast or gut feeling. Okay? Ito yung mga decision na unconscious and automatic. Alam ko meron kayong ganito, instinctual sa tao to. May dalawang bagay, mamimili kayo, automatically, parang yung utak nyo may sasabihin, ito yung piliin nyo. Okay? It is one of the power of our brain. That's why nakapag-survive tayo. O, may mga bagay dyan na alam mo, parang intuition kumbaga. O, for example, may aso dyan sa daan. Kahit hindi mo na alam, kahit hindi mo na i-assess kung tatawid ka o hindi, automatically alam ng utak mo yan, delikado ba to, danger ba to o hindi. Nakukuha ba? Okay, next, meron naman tayong slow method naman, yung rational. Ito na yung gagamitan mo talaga ng conscious mind. Okay? And it will require mental effort. Bakit? Ito na yung analysis, yung synoptic na plan, natin, decision making. Mag-iisip ka na muna, i-consider mo yung different variables bago ka mag-decide. Then after nun, after mo mag-make the decision, you review it. Re-reviewin mo ngayon. Okay? Titignan mo if yung decision mo ba is tama. Kung tama, very good. Kung mali, at least try to this one. Mitigate the effects. Or palitan mo mismo yung decision mo. Okay? Next. Yan. Next, it is an ongoing process. So, good leader makes good decisions. However, this is an acquired skill. Ang decision-making process is what? Acquired skill. Walang tao na agad kapag pinanganak, magaling na mag-decide. Okay? Normal na magkamali kayo sa pipiliin nyo. Nakailang ex kayo. Ayan, mga yan, sign ng maling decision-making ninyo yan. Mali kayo nung pinili, hindi kayo masyado assess. Biro lang. Acquired skill yon. Okay? Yung, again, decision-making is an acquired skill. Hindi pwedeng magaling ka na agad mag-decide. Kailangan, it requires deliberate practice. Practicing nyo talaga yung decision-making. O, paano natin gagawin yon? May mga bagay na mamimili kayo. Pumili kayo. Huwag kayong matakot mamili. Huwag kayong matakot na mali yung mapili ninyo. Bakit? Dahil sa pagkakamali na yon, doon nga kayo matututo. Diba? O, alam ko na to. Ganito na rin yung pinagpilian ko dati. Alam ko na kung anong step gagawin ko. O, ayan, kagaya niyan. Nagkamali na kayo before. Ba? Uulitin nyo pa ba yung decision na ginawa nyo? Magkukulit pa ba ulit kayo? Mga ganon. O, ay, nung nagkulit ako dito sa lugar na to, nalaglag ako sa kanal eh. O, hindi mo na ulit gagawin yon. O, mamimili ka ng dalawang bagay ulit. May andun ulit yung isang choice. Alam mo na kasi yung outcome ng isang bagay.
Okay, that's why hindi mo napipiliin ulit yon. Kung alam mong yung nasa dulo ng bagay na yon is what? Harmful sa inyo. Let me think of an better example. Kasi it is a really acquired skill eh. Kasi iba hindi lahat makaka-relate sa makaka-relate sa cryptocurrency. Kasi matter of decision making din yun kung mag-go ka hindi. May risk yun. Pwede na lang siguro sa sugal. Di ba? May pangkain ka, isusugal mo. Kung tataya mo ba o hindi, magde-decide ka ngayon. Deliberate, kailangan mo ng ng thinking process talaga. Okay, ang hirap umisip ng decision. Pero ang dami kong naiisip nito pag di ko tinuturo yung sa decision process na to. Anyway, acquired skill naman talaga to. I know you would agree with me na pag sinabi natin decision making, acquired skill, inaaral to, deliberate practice, coach, feedback. O mali yung ginawa mo kanina, hindi tama yung naging course of action mo. Okay? Nakukuha ba? Bango anong juice yun? Anong flavor yun? Next. There are multiple types of decision making. First one is yung what? Organizational decision. Tandaan nyo na lang kung sinong gumagawa. Organizational decisions are those which an executive takes in his official capacity and which can be delegated to others. Again, pag sinabing organizational decision, you are making You are making a decision for the entire organization. That is why, ang gumagawa nito is sino? Yung nasa taas, syempre, sila yung may kapangyarihan lang dyan. Pero sabi naman dito, it can be what? Delegated to others. Next. Individual decision. Sa tingin nyo, ilang gumagawa nito? Isa lang, syempre. When the size of business unit is small, and the decisions to be taken, hindi naman daw kailangan ng mga special na kakayahan, ng technical na kakayahan. For example, hindi na kailangan ng engineer, ng mga accountant sa pagde-decide, pwedeng siya na mismo gumawa, si manager himself. Siya na yung mag-take, kaya tinatawag na individual. O meron din tayong group. Ano naman pag sinabi, hindi pa pala na next. May sinabi naman, mayroon naman tayong group decision. Ano naman ibig sabihin yan? Siyempre, decisions taken by not just a single person. Hindi lang isang individual, but by a group. Nakatayo na kayo, kumakagat na yung antok. Nakaantok kasi yung ganitong panahon Kaya mag-alala, ganitong oras din kami mismo inaantok, lalo na bagong kain. Next tayo. Administrative decision. Tandaan nyo na lang, sinong gumagawa? Pag organizational decision kanina, sinong gumagawa? Executives. Pag administrative, middle management. Asa na yung policy decision? Ayun, sorry. Policy decision muna tayo. So, policy decision naman, ito yung, sinong gumagawa? Yun nasa top management. And alam kasi natin yung pag policy making. Di ba? Lagi nasa taas. Sabi ko nga sa inyo, yung mga DDB, NAPOLCO, mga policy making body yan. They make policies. Ano bang purpose ng policy? Ito yung magiging guidelines kung paano akto yung mga tao. Ito yung mga dapat na sundin, yung mga bawal gawin. Kaya it is very vital for the functioning ng ating organization. That's why ang dapat mag-decide yan is sino? Ito, yung nasa taas. Next. Administrative, sinong gumagawa? Middle. Meron pa tayong isang decision, yung pinakang operating or operational decision. Sinong gumagawa? In lower level na. Okay? Tandaan nyo na lang kung sinong gumagawa, ha? Again, pag sinabi nating pinakang taas natin, policy, sinong gumagawa? Top management. Paano naman yung administrative? Middle. And then yung lowest natin, or not literally the lowest, kasi management pa naman to, or operating decision, yung mga lower management. Take note management pa rin itong mga tatlong to There are levels lang sa management. May mga top managers kasi tayo, yung mga CEO, COO, meron yung mga middle level naman, yung mga shareholders kunwari, o yung mga nasa baba ulit nun, sila naman yung mga manager. For example, branch manager. Sila ngayon yung magde-decide ng operating decision. Magde-decide. Sila yung hands-on, di ba? Kung kailan i-deploy. Parang sa Jollibee, may mga manager tayo dyan. Yung mga tinatawag nating lower management. Mga manager natin, branch manager. Kasi operating na yung pinakang concern. Meron silang nasa taas. Ano naman yung nasa taas? For example, sa administrative, mga admin decision. Meron yung mga admin decision, may mga pinaka nasa taas pa. Yung pinakang owner, for example, ng Jollibee. Diba? Sa admin kasi may mga nag-inspection pa niya, nagpapadala ng mga tao, inspect nila per branch. Yung quality control. May mga ganun doon kasi may tropa ako nagtrabaho doon
Kaya tamang hinala rin minsan yung mga yan. Diba, madaming branch na McDo. Pag yung isang McDo na-inspect, titingnan nila yun yung ano ng gravy. May tamang timpla pala yun. Hindi pala pwede sobra sa tubig tsaka yung powder na nilalagay. Pwede yung sa ano rin. Even yung sa baso. Kailangan pala wala yung ano. Pwede nyo palang ireklamo yun eh. Yung pag may lumulutang na ano, sebo-sebo, pwede nyo ano yun, reklamo. Pati yung sa chicken, yung luto, if hindi tama, kaya lang, ang hirap na kasi ano nun, pag nakain mo na, masarap na, tuloy-tuloy na yun eh. Di, pansinin nyo, yung Coke din minsan, di ba, matabang, sobra sa tubig, kulang sa powder yun, o sa syrup. Pwede nyo ireklamo yung mga ganun. Kaya ano eh, masarap pag may tropa kayo nagtrabaho sa Jollibee, o kaya sa McDo, pwede nyo gulangan yung ano. Kahit yung sa price, wala, di nyo makikita tinitimbang, ginaganon lang eh. Pag nga kami nakain dati siya, duty, punong-puno yung ano, punong-puno yung small lang. Pero masama yun, huwag nyo gagawin yun. Next, there are 7 steps in decision making. First one, identify the decision. Decision agad. Let us assume syempre na na-identify mo na yung problem. We are talking about the decision making na agad. You must first identify the decision. Ito, di ba, nakalagay na, you realize that you need to make a decision. So, decide ka muna. So, to clearly define the nature of the decision you must take. So, the first step is first step is very important. After mo mag-decide, gather ka muna ng relevant information. Okay? Ito bang ginawa kong decision is tama? Okay? Ito ba yung pinakamagandang decision na ko? So, itong mga information na ito yung gagawin mo supporting details, supporting evidences to support or debunk yung ginawa mong decision if it is the right decision. Next, identify the alternatives. So, yung decision na ginawa mo, ayun na ba yun o meron pang ibang possible gawin? So, you must identify several possible paths of action. Yan. Weight the evidence. Kanina, di ba, nag-collect kayo ng information. May alternatives. Ngayon, tingnan nyo ulit. Weight the evidence again. Draw on your information and emotions to imagine what it would be like if you carried out each of the alternatives to the end. Yung mga isinulat mong alternatives, based on the information, titimbangin mo ngayon daw, based on the information mismo, or even yung emotion. Pag ito ba yung ginawa ko, anong mangyari? Pag ito ba yung ginawa ko, anong mangyari? Let's say, for example, sa board exam, ang mangyari, syempre, let's say, nag-decide ka na, magtitake akong board exam. O bago kayo nag-enroll, sure naman ako, tinimbang nyo muna ulit yan. Pera, oras, gamit. Ba? Yung ikaw mismo, sa sarili mo, kaya pwedeng magganito. Gather relevant information. Magkano ba dyan kay Sir Cha? Mahirap ba mag-review? Ilang ba yung inubos mo? Anong mga ginamit mo? Yan, relevant information yon. O ngayon, identify the alternatives. Ay, ganun pala, ang hirap pala dito. Mahal din pala. Ano pa ba pwede kong gawin? Ay, mag-online muna ako kasi mura. Ay, trabaho na lang muna ako. Hindi, tambay na lang ako. Sarap magpahinga eh. O ngayon, i-wait mo na yung evidence based on doon sa ano. Pipiliin mo bang magtrabaho na lang muna? Pag nagtrabaho ako, tumatanda na ako. May pera nga ako, pero wala akong lisensya. Yung next naman, mag-online ako. Kaya lang, bakit pwede? May matututunan ako. Kaya lang, hindi masyado. Sayang lang yung oras. Tapos yung isa, sige na nga, enroll na ako. Onting pera lang naman to eh. At least dito, sure ball, matututukan ako. Yan. Makikita nyo doon yung, yung alternatives, yung end ng each alternatives. Okay, may imagine mo ngayon kung ano yung patutunguhan mo. Kung ano yung magiging resulta ng pagpipilian mo. O ngayon, you must now choose among the alternatives now. Pili ka na dun sa tatlo. Or regardless kung anong gusto mong pinili. But syempre, of course, in your case, pinili nyo mag-review, mag-sacrifice. Okay, mag-sacrifice ng pera, ng time, ng effort, ng money, kaya nandito kayo ngayon. Next, take action. Ito na, ayun na yung ginagawa nyo ngayon. You are taking action. Nagre-review na kayo ng maayos. Okay? Nakapili na kayo sa alternatives. Bago kayo namili, nag-project muna kayo. Tinignan nyo muna yung magiging mangyayari kapag ayun yung ginawa mo. Next, 6, nag-take action na kayo. Then last, ito naman lagi yung ginagawa, review. Review your decision and its consequences. Kung successful man yung decision mo, blessing. Kung nag-fail naman yung decision mo, lesson. Yun lang naman yun. Okay? Hindi naman kayo talo sa dalawang yun. It's either nag-fail man yung decision mo or nag-succeed. Both thing, you earn something.
Okay, nagigets? Next. Hop, pang school ko yan. Baka bigyan ko yun ng grade. O next, management. Ito, alam nyo naman na to. The utilization of available resources in an organization. Ano yung resources na yon? Tandaan nyo na lang yung 5Ms natin. Paulit-ulit ko rin sinabi. O sabi rin dito, the process of directing and facilitating. When we say manage kasi, part lang din siya ng administration and alam natin na ginagawa to, di ba? You manage yung resources, kung saan ilalagay, nagbibigay ka ng direction, nagpa-facilitate ka kung paano gagawin, okay? O next. Ayan, authority. Ano naman yung authority? Otoridad. So it is the right to command and control the behavior of employees in lower positions. It is what? It is due to the position. Yan, yung sinasabi ko sa inyo. Due to the hierarchy, may mga ano kayo, may mga underlings na tinatawag o yung subordinates. And it is one of their responsibilities to follow you. And as a ranking or higher official or higher member of the organization, you have the authority. Kasama yon sa posisyon na binigay sa'yo, yung otoridad. Okay? So, kaya lang wag niyo masyadong mag-power trip, wag niyo masyadong ilagay sa ulo yung authority. Madami akong kakilala na kahit may authority, hindi sinusunod ng tao. Bakit? Masagwa ang ugali. Ayaw na ayaw. Kahit sabihin mo mataas na yung rango mo, wag mo ilalagay ang rango na sa balikat, wala sa ulo. Hanggang balikat lang dapat ang rango, hindi nilalagay sa ulo. Huwag masyado tumaas ang ego, ang ihi. Di ba? Would you agree ba kayo sa akin? Ayan. Okay? Yung authority, may kaakibat na responsibilidad yan. Makikita nyo later on that authority, may kakambal na responsibilidad. Hindi lang pwedeng puro otoridad, kailangan may responsibility ka rin. Ay, hindi pala hindi makikita. Nakita nyo na pala. Di ba, may parity of authority and responsibility? Di ba, na-discuss na pala natin. Tapos na nga pala tayo sa interagency. Ito kasi inuna ko sa sa Kalamba nun eh. Nagigets? Source of management authority, it is either by law, tradition, or delegation. Paano yung law? Yan, sinabi ng batas. Sinong mamumuno sa PIDEA, ganito, ganyan. O yun. Source of authority yon kasi binigyan siya ng otoridad ng batas. Tradition, kings and queens. O next, sino bang next in line? Yung pinakampanganay na anak. Anyway, ganun ba pumili ng nasusunod na prince? Yung crowned prince, kung tawagin. Yung panganay, o mamimili pa rin yung tatay. Alam ko panganay eh. O yun, by tradition naman yon kaya nagkakaroon sila ng otoridad. O by delegation, binigyan ka. O may isang taong may authority, kumuha siya ng part of his authority, binigay sa'yo. Binibigyan kita ng karapatan, ikaw muna mag-handle niyan. That is by delegation. Okay? That is one of the sources. Okay? It's either by batas, tradition, or delegation. Yan. Elements of management, o kanina authority, ano naman itong pangalawa? Responsibility. Ito na yung kambal ni authority. Okay? Means that the management should be held accountable. Yan. May otoridad ka over dyan sa mga tao mong yan. Pag nagkamali yan, damay ka. O kaya nga meron tayong command responsibility, di ba? You should be thou held accountable for whatever the result that may arise in the exercise of authority. Yan. Exercise ng authority mo, if ever, kung ano man mangyari dyan, responsibilidad mo. Ayun yung kambal. Parang yung freedom natin. Yung freedom natin may kakambal na pananagutan. Hindi porket malaya kang gawin lahat, pwede mong gawin lahat. Hindi porket kaya mong gawin, gagawin mo. Hindi porket kaya mong gawin, dapat gawin mo. Okay? Binigyan tayo ng free will tama? Pero yung free will natin, if hindi natin na-exercise ng maayos, may pananagutan. May consequences. Same with responsibility and authority. May otoridad ka, always remember, may responsibility ka rin. Kaya ka nagkaroon ng authority na ganyan, binigyan ka ng responsibility rin. Kakambal niya yan, hindi mo pwedeng paglayuin yan. Hindi pwedeng may authority ka lang. Tapos pag nagkaroon ng problema, wala ako dyan, hindi pwede. Authority and responsibility, yan, twins yan. Tambal yan. May nagbabasa ng maigi doon O next. Thus, the responsibility limits the exercise of one's authority. Bakit? In the exercise of your authority, diba, always remember na if ever kung ano mangyari, you have the responsibility. Ngayon, it will limit the exercise of your authority. Kasi alam mo na kapag pag in-exercise mo yung authority, hindi pwedeng wala kang pananagutan. Kaya malilimit niya yon. Somehow, ma-deter kang gumawa ng gumawa lang. Nagigets ba?
Okay, palakpakan muna tayo. Good, good, good. Nagpalakpakan kami, nag-gets kasi nila eh. Si Clint, pinipicture ka ni Clint. Ayan, eto na, tingnan nyo na. May command responsibility na. Andito rin pala, nakalagay. Anong doktrina to? Na ikaw bilang may otoridad over dyan sa mga tao, kapag may nangyari dyan sa mga yan, may pananagutan ka, may responsibility ka. Okay? Nakuha ba? Ito rin yung reason kung bakit hindi kayo basta-basta pinapalabas ng teacher nyo nung elementary kayo. May authority sila over sa inyo. Pag kayo pinalabas ng maaga, supposedly that time, kasama nyo siya, may nangyaring masama sa inyo, tapos sila yung may responsibility. O same din ngayon yan. Sino may ano sa inyo ngayon? May responsibility. Si ma'am. And at the same time, may authority rin siya sa inyo. Kasi responsibilidad niya kayo eh. Sumunod kayo sa kanya. Pananagutan niya if ever na may mangyari sa inyo. Nakukuha ba? Yun lang naman yung ano natin. Example doon. Tapos na? Uy, lapit no. Palo. Management versus leadership. Naku po, bonus. Lagpasan na natin to. Tayo na, kailang ulit na ako dito. Ang pinagkaiba ng management and leadership. Tama ba? O ulitin ko pa. Sinong nalilito pa? O isa pa. O pag manager, sinabi natin, they manage. Anong minamanage nila again? Yung 5 M's. Money, machine, method, ano pa ba iba nating M? Material, tsaka yung men. Nabanggit ko na ba yung men? Nakadalawang ulit ba? Men. O yun, ayun yung manager. Okay? They manage. Sinasabi nila, they facilitate kung saan ilalagay yung mga men. Okay? They budget. Okay? Anong gagawin natin? That is manager. But when we say leadership, kahit hindi ka manager, pwede kang mag-lead. Nagigets? O, tandaan nyo lang para madali nyong anyway, pag sinabi nating leader, we influence. Lagi nyo lang tandaan pag yung leader, yung magic words natin. Influence, motivate, inspire. Kasi same thing lang din naman kapag leader ka. Nagmamanage ka rin. Ang minamanage mo nga lang, tao. O pwede rin yung katangian ng manager at ng leader ay nasa isang tao lang. Para madali nyo matandaan yung mga in-example kong tao. Sinong leader natin dito kunwari? Yung ginawa kong example, si Tito Jer. O wala naman siyang authority. Kaklase nyo lang din siya, pero dahil sa sipag niya mag-aral, naging leader siya sa inyo, narally niya kayo, na-influence niya kayo, na-motivate niya kayo. O sino naman kunwaring manager natin? Si Ma'am Raps. Bakit? Si Ma'am Raps yung binigyan ng authority. Siya yung may karapatang mag-manage sa inyo. Anong gagawin nyo ngayon? Magsasagot ba kayo? O sino naman yung ano natin? Manager and leader at the same time? Si Sir Borets. Manager siya, in a sense na yan. May authority rin siya, di ba? O kaya lang, nag-aaral din siya ng mabuti. Nakita nyo rin na pwede rin pala siya maging leader. Na motivate niya rin kayo. Kaya nagigets? Tsaka tandaan nyo yung all managers, not all managers are leaders, but all leaders are managers. Hindi lahat ng manager ay leader. Pero lahat ng leader, masasabi mong manager. Nagigets? Yan. Madali na nating maano to. Daanan na lang natin to. No. I-underline ko na lang yung mga ano nyo. Yan, si manager daw, nagde-delegate ng authority. Bakit? May otoridad lang naman siya eh. Hindi nyo naman sa sinusunod dahil nakikita nyo siya as good person. So delegate. Gawin nyo to. Responsibilidad nyo to. Yan, minamanage siya kayo. O pag sinabi naman nating leader, it provides it provides direction by how? Communicating, and ito, nakita nyo na ulit yung magic word, inspire. Okay, o next. Saan nagpo-focus si management? Saan? Ayan, planning, organizing, staffing, directing, and controlling. O yung post-CLC nga natin. Diba? O ano naman to, yung sa leaders, anong focus nila? Yan, pakikinig, building relationships, kasi ay yung foundation ng leader, yung mga followers niya. Regardless kung may position siya o wala, magkakaroon siya ng kapangyarihan over you because of his what? Characteristics, because of his influence, because of his motivations. Okay, o next. Ayun yung pala yung word natin, inspiring, motivating. While a leader daw gets his authority from his followers, ayan. Yung manager, saan nakukuha yung authority niya? Virtue of his position. Nagiging manager ka dahil sa position mo. Kaya nagkakaroon ka ng autoridad i-manage. Yung isa naman, saan nakukuha yung autoridad niya? Sa follower mismo. For example, wala dito yung tao. Huwag niyong binabaksab kayo, for example, si Sir Garings nyo. Tapos dati, si Kenneth. Yan.
Sino sinusunod namin dati? Si Kenneth. O yun, si Kenneth, pwede namin sabing leader. Tayo nakaklase lang namin yun, pero sinusunod namin. Bakit? Nakita namin si Kenneth, masipag, magaling makisama. O yung isa, manager. Kasi kunwari, tamad kunwari si sir. Di ba? Masyado, kunwari, di marunong mag-handle si sir. O di ba? Kunwari, tamad, hindi kumikilos. Walang bitaw kunwari si sir. Di ba? Sino ba yung nangaasar doon kay sir? Wala ka pa rin bitaw. Si Kuya Trans ata yun. Naalala ko na. Mag-board exam na garing gabaw. Wala ka pa rin bitaw. Putan ni rhyme eh. Joke lang yun ha. Naglag. Next. Joke lang ano yun. For educational purposes lang yun. Tawa kayo ha. While managers follow organizational policies and procedures, ano daw tinusunod ni leader? Instinct. Kawawa. Nabilao ka naman na siguro. Tuloy. What's new? Next. Management measures and evaluates people by their name, past records, present performance. Kasi they manage lang. Nakatingin lang sila dun sa tao, objective. While si leader, ano naman daw? Nakikita nila yung tao with potential, having potential for things. Okay? Kasi nga, sabi kanina, di ba, yung leaders, they will bring out the best in you. Ay, naaral na natin scientific management, di ba? Lagpasan na rin natin to. X and Y, same with this one. Bibilis na pala discussion natin eh. Yan, planning. Naku po, parang alam ko na to. Sabi ko na eh. Post the curve tayo. Alam na natin yan. Ayun, hindi ko na ulitin yan. Mauumay lang kayo. Si LC, management to. Yes, tama. Reporting. Paulit-ulit, budgeting. Tingnan lang, hindi ako kampante. Ulitin ko pa rin. Pag planning, anong i-associate natin dito? Time. Mapping out in advance yung magiging actions natin. Yung course or set of actions na gagawin natin. Determination in advance kung ano yung gagawin natin. Kung paano natin naabutin yung objectives. When we say organizing, anong ginagawa na dito? Division of work. Ayan dinedetermine natin, ina-allocate. Ay, kaya lang men and women na to. Kaya lang, stick na lang kayo dun sa sa post curve natin. Pag sinabi natin organizing, division of work. Anong ginagawa? Inihiwalay natin, sinasalansa natin yung mga trabaho. Please, wag nyo natandaan to, malilito kayo dito. Okay? Division of work, stick kayo doon sa organizing. We organize. Inihiwalay natin yung pagtrabahong admin, pagtrabahong operation, pagtrabahong support unit. Okay? Isipin nyo lang, pag organizing sa portfolio, di ba nag-organize kayo ng portfolio, hinihiwalay nyo yung exam, yung quizzes, yung essay, yung mga notes. Yun, gano'n na lang. Malilito kayo dito. Iba kasi yung source na kinuhaan. Staffing. Ano naman yung staffing? Putting the right person in the right position para magkaroon tayo ng tinatawag nating what? Iba yung term natin doon, yung conducive for working. Anong term nga ginamit ko? May short-term memory talaga, oh. Ano bang term yun? Yung mag-ilalagay favorable condition. Naalala ko na. Putang bilis mawala sa akin. Okay? Pag stopping, putting the right person in the right position. Yung tamang tao sa tamang posisyon. Huwag nyo nang haluan ng ibang posisyon. Please. Directing. Ano naman pag directing? Anong ididikit natin dito? Decision making. Correct? Natatandaan pa. Next. Sa coordinating. Communication naman. Kasi yung organization, hinati-hati. Nagkaroon nga ng division of work. Pero ano sabi natin? We should synchronize. Always remember na you are still in an organization. You still have the common goal. And you should work smoothly. Okay? In order to achieve that. And in order to work smoothly, you must coordinate. Pareho pa ba kayo ng ginagawa? Pareho pa ba kayo ng inaabot? Pareho pa ba kayo ng goal? Ng objectives? Next. Controlling. Alam na natin yung controlling. When we say controlling naman, it is the checking, evaluation, and measurement of work. Kinokontrol natin. Ay, sorry. Wala sa notes? Kasi baka nung in-edit na next. Controlling. Ano naman yung controlling? Ano ang kinokontrol natin? Yan. Nag-check daw tayo, evaluate. Kumbaga parang
sa factory, yung quality control kung tawagin natin. Okay, chine-check natin, evaluation. Evaluation ba yung term na ginamit kanina? Evaluation o yung parang nawalan ako, evaluation, ina-assess natin. Okay, yung alin? Yung work performance. And compare mo sa planned goals. Yung ginagawa niya ba sakto pa ba? Align pa ba sa goals natin? O, para tandaan nyo na nga lang, pag controlling, parang quality control. Titingnan yung quality ng ginagawa. Okay? Ayan, reporting. Alam na natin to. Supposedly, reporting, nagmumula sa baba, pataas. Nagre-report. Ma'am, may mag-enroll ata, ma'am. Si ano yun, ma'am? Si Luis. Si Guzman po. Opo. Kaya lang, ma'am, di pa ata siya game. O, reporting ha. Although sinabi ko sa inyo na reporting, pataas lagi, makikita nyo yan, si Sir Chia na bahala sa araw-araw. Ano tatandaan nyo pa, di ba may araw na sinusulat si Sir Chia? Pag authority, laging pa, baba. Pag araw, pag reporting, pataas. Makikita nyo yan. Pero yan, always remember na meron tayong exemption sa rule. Kagaya nga nito, pwede pa rin tayong mag-report bilang superiors. Report tayo natin, sa mga handle natin, o yung tinatawag natin keep your men informed. Okay? Natatandaan pa ba? Fresh pa naman, ilang araw pa lang eh. O, next, budgeting. Anong binabudget natin? Resources. Pero madalas naman to pera. Okay? Money. O, ano naman pag sinabi nating personal management. So, it is part of management process which is primary concerned with what? Human constituents of an organization. Yung tao. Yung pinakang focus. That is why it is called personal management. Ang minamanage natin is yung human constituents, yung tao natin, yung isa sa 5M, yung men. Okay? O, next na natin to. Wag na natin, basahin nyo na lang to. Basta pag sinabing personal management, human problems. O, kagaya, ito, trabaho to nino. Sino may trabaho nito? Si admin, si S1. Usually, para mas specific, si HR. Okay? Personal management. We handle yung personal natin, yung data, okay, yung mga information niya, records, okay? O pag sinabi naman police personal management, same thing. Okay, ano lang ginagawa? Yung minamanage mo lang is yung what? Yung police. Okay, mas naging specific lang. O yan, pag sinabi naman nating recruitment, makinig, baka malito kayo dito. Recruitment pa lang, baka ang alam nyong recruitment na is agad, namimili. So pag sinabing recruitment pa lang, it is the process of encouraging an applicant from outside the organization to seek employment in an organization. Okay? Baka ito na kasi naisip nyo. Yung, police selection. Yung pag sinabing recruit, namimili niya agad. Okay? Pag sinabi pa lang na recruitment, again, tandaan nyo itong term, encouraging police applicant. Okay? O anong nakapaloob sa police recruitment natin? Developing recruitment plan. Ilan ba i-recruit natin? Saan gaganapin yung recruitment? Okay? Ano-ano kailangan ng mga magre-recruit? Sino-sinong ika-qualify natin? O recruitment strategy. Pag-iwa-hiwalayin ba natin yung kada kota sa 4A, sa 4B, sa NCR? In maintaining a list of qualified applicants. Ito kasi baka maisip nyo pag recruitment na eh. Baka pag naisip nyo recruitment, kukuhain na. Ito yun iba yung police selection. Yan. Pag selection, ayun na yun, namimili na sila. Pag recruitment, nagre-recruit pa lang. Okay? Pinaplano pa lang yung pagre-recruit. Encouraging police applicant from outside an organization to seek employment in an organization. O ngayon, meron tayong screening committee. Anong ginagawa ni screening committee naman? Yan, screening. Anong ini-screening nila? Yan, namimili. Binabalansin nila ngayon kung sino yung qualified. So it is responsible for the widest dissemination of vacancies in their respective areas. The evaluation of the applicant's qualification. Sila yung dapat nyong i-please. Kasi kung hindi yan matuwa sa performance mo, tanggal ka. Sila yung titingin ngayon kung fit ka ba dun sa trabahong ina-applyan mo o in context ng PNP. Sila yung mga panelist, kung tawagin natin. Okay? Kasi survival of the fittest. Lahat naman kayo dyan, hindi kayo makaka-proceed kung wala kayong qualification.
So lahat pare-pareho kayong ng qualification ng eligibility. It's either by CSC, okay? It's either by your Republic Act 11131 or yung license nyo, or sa NAPOLCOM, PNP Entrance Exam. Lahat yun, eligibility pa rin naman. So kailangan mag-ano pa rin kayo. O may bago pa pala tayong basehan ngayon. Kino-consider na rin daw yung GWA. Tsaka yung PRC rating. Kaya galingan nyo. Do not settle for less. Sabi ko nga lagi, sinasabi ko to, shoot for the moon. Even if you miss, you will land among the stars. Lagi kayong mag-aim sa pinakamataas para kung sumablay man kayo magkaroon ng setback, mababa lang. Tsaka ganyan yung ayun yung magiging pag kayo nagpe-prepare kayo para maging top notcher, hindi kayo makokontento, magiging hungry kayo. Alam ko narinig na ng iba to. Yan, mga sa SCAS, lagi ko sinasabi to Prepare like a top notcher. O if ever na hindi ka maging top notcher, o regional, pwede na yun. O pag hindi pa rin regional, may isa ka pang hakbang pababa, passer. Kaya lang kasi pag ang goal mo lang is maging passer, what if, na wag naman sana, sumablay, di ba? Conditional diretso mo, baba mo agad. O kaya, bagsak. O wag naman sana ha. Alam ko, ginagalingan nyo naman. Pero ako, lagi kong sinasuggest, although mahina kayo, sabihin nyo ng slow learner kayo, hindi ako naniniwalang slow learner. May tiwala ko sa inyo. Talagang hindi lang nasana yung utak nyo na nag-aaral ng madiinan. Okay? May ibang intelligence lang kayo. Okay? May iba't ibang type ng intelligence. Pero sure ako, kapag pinilit nyo utak nyo, mag-a-adapt yan. Mapepwersa ninyo yan. Okay? Kaya kailangan you must prepare like a top notcher. Andito yun sa sa tips. Kasi pag nagpe-prepare ka ng top notcher, alam mong yung ginagawa mo hindi lang sapat. Bakit? There is always someone out there na yung ng effort na ginagawa mo in twice or thrice yung hirap ng ginagawa niya. Nagre-review ka 8 hours, meron doon 16 hours. O, laging ganun isipin nyo. Anong reason ba't kayo magiging top notcher? Anong reason ba't kayo magiging passer? May mga passer doon pag nag-review 12 hours. So lagi kayong mag-run ng extra mile, di ba? Sabi nga ni Sir Jos B. Always run an extra mile. Lagi kayong magpasobra ng sapat. And para mangyari yon, you must first set your mind, your brain. Kumbinsihin mo, magiging top notcher ako. Magre-review ako para maging top notcher. O, ayun din yung reason yan. Sila Clint, sila mga junior ko, mga naniwala sa akin yan, ayun yung nagbigay ng pressure sa akin. Alam ko may tiwala yung mga yan. Nagpustahan pa nga yun sila sino ba yung mga yun? Even yung mga third year nagpustahan. So, pag tinatamad ako noon, iniisip ko yun. Putang ina, hindi pwedeng tatamad-tamad ako, mapapahiya ako. Parang pride na lang rin pag pinakinggan. Pride na lang din. At saka yan, binigyan ko yung responsibilidad yung mga sarili ko. Dati kapag tatamad-tamad ako, hindi pwede. May mga body akong umaasa rin sa akin. Gusto ko after mag-brainstorming kami para pag di nila na-gets, mauulit ko sa kanila. Ayun yung naging mga motivation ko. Ibang tao na lang din. Hindi na ako nag-aaral nun para sa sarili ko lang. Kaya yan, kagaya yan, sinabi ko kay Sir Ogs natin, Sir, ito yung pwede mong gawin. Hindi kasi ako magaling mag-recall talaga Gawin mo na lang, i-master mo yung isang topic para hindi mo na kailangang i-recall. Para alam mo na agad. Yan, Feynman technique, aralin nyo ng aralin. Kasi yung isang bagay, kung hindi nyo kayang ituro ng mabilis, hindi nyo pa talaga lubusang naiintindihan. Yung isang bagay, kung hindi mo kayang i-simplify, hindi mo pa talaga naiintindihan. Kung nahihirapan kayo, pwede nyo i-google yan. Kung mahirap talaga, i-google nyo sa ChatGPT. Sabihin nyo, teach this to me like I am in grade 5. Isi-simplify nila yung term na yon. Gamitin, i-utilize yung AI. Okay? Walang mali sa paggamit ng AI. Kaya nga lang, sabi ko, wag lagi. Kasi magiging tamad yung utak nyo. Yan, sa mga words, ginagawa ko dati, hanapin ko yung word. Hindi ko pa rin maintindihan yung meaning. Hanap akong synonym. Hanapin ko yung kasing kahulugan niya. Okay, nagigets? Yung mga techniques ko lang naman yun sa natin, sa pag-aaral. Sana magets yung mga body. Basta always prepare like a top notcher. Pasobra ng pasobra. The more naiisip, ano ba yung sinabi rin ako nun Review like you know nothing, but answer the exam like you know everything. It talks about confidence naman. Pag nagre-review ka, isipin mo na ikaw yung pinakabobong tao. Para mapilitan ka mag-review ng mag-review. Isipin mo sa labas dyan, may nagre-review ng mas mad-igi sa'yo. Okay? Pero pag nagsasagot ka ng board exam, alisin mo na yon. Kailangan confident ka. Answer the exam like you know everything.
Wag kang magkaroon ng doubt. Okay, lalo na kung nag-review ka talaga, prepared ka talaga, madalas yan, intuition mo na lang. Masasagutan mo na ng tama. Trust me. Intuition nyo lang. Makita nyo pa lang yung question, di nyo pa nakikita yung choices, alam nyo na kung anong sagot. Okay? O, next tayo. O, NSU Screening Committee, ito naman, hindi ko na sasabihin, hindi ko na babasahin. You should be familiar with this one na lang sa screening committee natin. Ano ba yung NSU? National Support Unit. O, may mga chairman, kung sino yung nakaupo, you read it na lang. O, ano yung PRO? Ano to? PRO. Yung NSU kasi, yung para sa mga nag-a-apply saan? Sa General Headquarters natin or sa Camp Crame. Pag sinabi naman nating PRO, Police Regional Office. Ito yung sa mga 4A, 4B, NCR. Okay? Nagigets? O, next tayo. Yan, police selection. Ito na yung alam nating recruitment. Kasi pag narinig natin yung recruit, kala natin pinipili agad eh. Hindi pala. Meron palang police selection na tinatawag. Ito na yung pag sinabi nating police selection, ito na yung determining the most qualified police applicant for a given position in the police organization. Okay? Yung kanina kasi, pag police recruitment, encouraging a person outside an organization to seek an employment in an organization. O yan, police placement. Ano naman na yung placement? The process of making police officers qualified, adjusted, and knowledgeable in a new job or working environment. Lalo na tayo. From civilian, magiging police tayo. Okay? O magiging police kayo. Kayo na lang muna. DFP muna ako. Tatry ako. Diba? For example, yan. Ang gagawin yan, pag sinabing police placement, ilalagay na kayo. Ipi-place na kayo. And anong gagawin? It will process to make you adjusted and knowledgeable. I-train na kayo. Yung civilian mind nyo, aalisin na paunti-unti. Kaya meron kayong meron kayong yung natin, yung reception rights na tinatawag. Ayun yung patikim na hindi magiging madali yung buhay ninyo. O, ano na yung police training and development natin? O, nasabi ko naman sa inyo, with what is police training? Pinagkaiba sa ating coaching. So, pag sinabi nating training, methods, any method used to improve attitude, knowledge and skill or behavior pattern of an employee for the adequate performance of a given job. It is day-to-day, year-round task. Refers to any method daw, pamamaraan na anong gagawin. Pag training again, anong ginagawa? They are imparting you, they are giving you the essential skills in order to perform a certain task. O, tandaan nyo, ito ba't naman siya naging day-to-day, year-round task? Araw-araw ka bang iti-train, sir? Siyempre, training and development, continuous yan. Baka ang akala nyo, training doon lang sa mismong training center. No. Kahit nagtatrabaho na kayo, may training pa rin kayong ginagawa dyan. Supposedly. Kasi dapat nga araw-araw nag-i-improve ka. Next. Police appraisal. Yan, mga gustong-gusto natin. Okay? Hindi pala yan yung gusto natin. Ito, compensation. Itong appraisal, ito palang yung ayaw na ayaw natin. Baliktad ako na nasabi. Ano ba pag sinabing appraisal? Measuring the performance. Tangina, inspection na naman. The performance of people in achieving the goal and objectives of the organization. Titingnan, assessment, evaluation na naman. Ito yung gusto pala natin, na-advance ako. Compensation. Pera, salary. Siyempre, hindi pwedeng nagtatrabaho. Hindi pwedeng puro passion lang. Kailangan, kailangan may compensation. Always remember na yan. Porket ba passion niya mag-serve sa country, hindi mo na babayaran? Gusto mo yan eh. No. They still have bills to pay. Okay? Hindi pwedeng kagustuhan niya lang. Kailangan may bayad din. Tatapatan mo rin yung effort na binibigay niya. Yan. Onting motivation lang. Sahod ng police. O, ito yung base pay natin. Yan, base. Tandaan nyo, base pa lang yan ha. Updated na yan, 2019. Ano ba pag sinabing base? Anyway, pareho lang naman. Ito yung tumaas. Pag base, ayun yung pinakang basic pay. O may tataas pa yan, may mga ibang incentives. Combat pay, yung allowance sa uniform, travel, food allowance, kung meron man. Okay? So that would be all para sa ating CFLM 2. Let us proceed sa ating Industrial Security Management after your break time. Nakita ko naman yung oras. Hinabol ko na lang din. Okay? So, muna? Pahingal. Ay, mo ba, sir? Papatay mo pa? Hindi ko napatayin yung sir. Ay, yung nga pala, magpapalit ng sir, no? Okay, sige. Di siya nakamute. Ay, wala.